Yun ba yung biggest pain mo sa love? Yung na may ng babae? Ay, hindi. May sumunod ka pang naging jowa eh. Siya na yung naging tatay ng anak ko. Oh. Ilang taon na ngayon yung anak mo? Uno is 1 year and 5 months. Kung days yun, ilang yun? Ask ko yung pedya niya. 365 Di ba kaya may plus. compute yun? Kasi kung 1 year, 365, yung 150 pa kayo. 5 months yun na lang ang compute Okay, natin. next time sasabi ko po 1 year na lang para tapos na yung ano. Oh, 410. Uno is 1. 1 year, Uno 5 is 1. months. Pero really, yung most heartbreaking yun, yung first relation. Kasi first di ba parang kahit mukha ka ng napapahiya ka na, pero igugong mo. Kasi first mo yun, parang meron kang tinatry na pinuprove papamukha mo, lalo na sa pamilya mo, na hindi, kaya ko to, magsasucceed to, magtatagal kami, kasi worth it tong relationship na to. Pero talagang, sadyang ganun hindi lang talaga kayo para sa isa't isa. Yeah. So heartbreaking siya for me, umabot sa point na nagtitaping ako, hindi ako makaarte. Talagang wala, blanco. Walang pumapasok sa isip ko, hindi ko ma-memorize yung lines. Kasi, ito pala yung feeling ng heartbroken. Ito pala yung pakiramdam na nahihiwalay ka sa taong minahal mo. Ang hirap ng heartbroken. Yung iba akala nila, yung iba di ba na OOA yan sa mga inaarte ng isang taong heartbroken. Pero ang hirap ng heartbroken. Depende pa yan sa kung anong klaseng tao ka. Minsan may mga taong mahina naman talaga ang loob. Di ba? Tapos walang masasandalan, walang pagkukwento. Nakakabaliw siya. Di ba kaya ang daming ang napapariwara after heartbreak, nasisira, nade-depress. Di ba? Madaming pwedeng nangyayaring hindi maganda sa isang taong heartbroken kasi iba ang epekto niya talaga. Hindi lang sa dibdib, kundi sa isip. Parang mas madali nga yatang i-handle yung bigat sa dibdib kasi naiiyak lang siya eh. Pero ang hirap niya sa isip, di ba yung paulit-ulit, yung hindi ka nakakatulog, isip ka ng isip, tapos kung ano-anong naiisip mo, tapos binabalot ka ng takot. Yung ganun.